Si Isko Moreno o Francisco Domagoso sa tunay na buhay ay isang kilalang personalidad sa politika ng Pilipinas na nagsimula bilang konsehal ng Maynila bago naging vice-alkalde at kalaunan ay naging alkalde ng lungsod mula 2019 hanggang 2022. Kilala siya sa kanyang mga urban development projects tulad ng pagbabagong buhay ng mga parke at pampublikong espasyo sa Maynila, pati na rin ang mabilis na aksyon sa panahon ng pandemya. Nakakuha siya ng malawak na suporta mula sa masa dahil sa kanyang kwento ng pagsisikap mula sa pagiging isang basurero hanggang sa pagiging leader ng lungsod. Subalit, hindi rin nakaligtas si Moreno sa mga issue sa kanyang karera sa politika. Isa sa mga kontrobersyang hinarap niya ay ang diumano'y hindi pagkakaintindihan kay incumbent Mayor Honey Lacuna na dating vice-alkalde niya. Bagamat magkatuwang sila sa pamamahala ng lungsod noon, may mga ulat ng hindi pagkakasundo sa mga desisyon, partikular sa ilang mga proyekto at pamamalakad ng pamahalaang lokal. Nang magdesisyon si Moreno na tumakbo bilang Pangulo noong 2022, nagkaroon ng mga tanong tungkol sa timing ng kanyang kandidatura, lalo't marami ang nagsasabing masyado pang maaga para sa kanya na maghangad ng pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngayon, may mga ulat na maaaring muling mag-file ng COC si Moreno para sa 2025 elections at maraming nag-aabang kung tatakbo ba siya muli sa local o nasyonal na posisyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy siyang itinuturing na isang malakas na personalidad sa politika dahil sa kanyang karanasan at popularidad sa masa. Ang sagot, tanungin mo ang taong bayan, wag ako. Dahil hindi maghahanap ang taong bayan kung ikay naging mabuting maglingkod sa tao. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat. Opo, dalanan. Ipaalala ko sa inyo, marami na tayo kamag-anak, kapitbahay, kaklase, kakilala, wala na sa mundo dala ng tinamaan ng COVID-19. Alam natin pa rin tayo. Ang pangamba natin, araw-araw na ginawa ng Diyos, baka tayo na yung susunod. Pero salamat sa Diyos, magkakasama tayo ngayon, anuman ang hirap, buhay tayo lahat nakaraos. Di ho ba? Kahit anong hirap, habang buhay may naman. Kamusta kayo? Naman? Hindi, kaya ko kayo tinatanong kung kayo kamusta kasi sa pag-ikot-ikot ko, ito po, sinatsaga ko po ito. Ito, lagi po ito regular. Nakikipag-ugnayan ako sa taong bayan. Kamusta ko sila. Kung saan ako umiikot, patay, bingo, Caracross, pool. Ito, town hall. Ang lagi sinasabi ng tao, bumalik ka na. 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 Ang tanong ko, bakit kayo naghahanap ng iba? Meron namang nakaupo. Hindi kasi, alam niyo, nung isang araw, may nagsisisigaw na tao doon sa City Hall. Hindi naman naintindihan. Hindi totoo. Sige, ganito Total, binigyan nyo kami ng panahon, ng oras. Kumain na ba kayo? Sino pa doon? Taas ang kamay. Okay, mag-alala. Nilipas din yan. Hindi, nagtataka kasi ako, mga kababayan, mga bata sa palo. Nagtataka ako, bakit ang tao naghahanap ng iba, meron namang nakaupo.
Ngayon naman, yung tao naman ang nagsasabi, bumalik ka na. Hindi naman ako eh. Nasa pahingahan nga ako eh. O kasi, ang paniwala ko, binigyan natin sila ng pagkakataon, itutuloy na lang nila yung mga bagay na ginawa natin. Tama po ba? Kaya lamang, bakit ba nila ipinagtatampo, ikinagagalit, nagkakandagalaite yung lahat ng ugat, nakita ko eh. Hindi ho ba? Halimbawa naman, ilang buwan na lang, maghahalalan na. Hindi ba mas magandang mapakinggan ninyo sa mga kandidato, katulad nitong mga to? TOEIC, Sanangka, tingnan ninyo. Mapakinggan nyo sa kanila, anong gagawin nyo? Kung kayo first time pa lang. Kung ikaw na may galing sa upuan, anong nagawa mo? Tama ba? Yun dapat ang mapakinggan ng tao. Tama naman. Ako naman, hindi man ako pwede magbili-bilihan sa tao. Taong bayan ang nananawagan eh. Kaya nga nung tinanong ako ano raw, wala na raw babalik. Huwag ka na raw bumalik. Ang sagot ko na lang, peace be with you. Kasi hindi ko naman masasagot yun dahil taong bayan naman na magdedesisyon eh. Tingnan po ninyo. Sige, basta pumanatag kayo. Hindi namin sasayangin ang araw na ito na uuwi kayo na mayroong puot, galit, o inis. Dahil maririnig nyo sa amin ay puro panira. Hindi po. Lagi ko silang pinagsasabihan, magpakababang loob kayo. Sabihin nyo na lang kung anong plano nyo at ano pa ang gagawin ninyo. O kaya wala kayong iuwing sama ng loob ngayong araw na ito. Magre-real talk lang tayo. Yan naman ang garanti ako bilang pasasalamat sa pagtugon ninyo sa Panginoon namin. Una, ito na. Bakit sila nagagalit? Samantalang nung araw, palakpak sila ng palakpak sa akin. Nung araw, ako nagdiay nila akong lahat. Ngayon, para kaming nagiwalay na mag-shota. Huwag ka nang bumalik! Mga kababayan, alam nyo, kaya wala kayong maririnig sa akin sa kanila. Mahal na mahal ko yung mga yun. Totoo naman po. Tingnan ninyo ha. Dahil ni minsan, hindi ko ipinagkaila sa inyo na malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi yan ikinubli. Hindi yan itinago. Hindi ko yan itinanggi. Ang katunayan, tayo mga Pilipino, hindi lang Manileño, tayo mga Pilipino, nakaugalian na natin na tayo mahilig magbayad ng utang na loob. At ang pagbabayad ng utang na loob ay walang katapusan. Tama mali? At bilang pagtanaw ng utang na loob, inaruga ko naman yung mga anak ni Boss Danny. Ang totoo po niyan mahigit 5 na sila doon Real talk. Una, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Department head. Inappoint ko. Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lane Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa? Si online? Dr. Fox Pangan. Mahilig sa online. Nakaupo? Nakaupo. Si ate? Nakaupo? Nakaupo. O, asawa ni Philip? Nakaupo? Nakaupo. Kapatid pa nilang isang babae? Patayin mo na. Para ikaw. Ilan sila? Happy? Bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayon, real talk. Magpangalan kayo kahit isa lang na dumagoso sa sipilo.
kahit isa lang, wala kayong makikitang dumagoso sa City Hall. Bakit? Isinantabi ko yung mga anak ko, inuna ko yung mga anak ni Boss Danny, arugain at alagaan. Ngayon, kung yun ay kulang pa bilang pagbayad ng utang na loob, eh ako naman nakikisuyo. Baka pwede naman ako magbayad ng utang na loob sa ibang paraan naman. Dahil meron naman akong utang na loob sa taong bayan. Kundi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko. Masama ba namang lumingon ako sa taong bayan ngayon? Nananawagan ng taong bayan kung kayo'y naging mabuti at episyente na naglingkod ng tapat sa taong bayan, wala kayong dapat ipangamba. Taong bayan ang magdidesisyon nun. Wala namang monopolya ng pwesto Layuin mo na sila kuna. Happy? Hindi, may real talk lang naman. O ngayon, sila ba'y naging mabuti? Hindi ako makasasagot. Kayo yun. Sila ba ay tumupad? Sa kanila sinumpang tungkulin, hindi ako magsasabi nun. Taong bayan na magdidesisyon nun. Tama mali? Ba't nagagalit sila sa akin? Okay. Bilang panguli, talaga ba talagang gusto niyo akong bumalik? Taas ang kamay ng gusto akong bumalik. Maraming salamat. Binigyan ninyo ako ng 2019 ng pagkakataon na maging mayor kahit sa murang edad. Sana hindi ko kayo naipaya, lalo na nung panahon ng pandemya. Tulungan ninyo ako to bring back that sense of pride of being Batang Maynila. Yawan Diyos, huwag kayong mag-alala. Ano mang suliraning kakarapin natin, umasa kayo. Hindi ako magtututuro ng daliri ng may daliri. Mukha ng may mukha. When I'm going to take that responsibility, sabi nga ni Sharon Cuneta, pasan ko ang daigdig. And with the help of our party mates, we will work hand in hand to bring back its greatness. This city, the capital, and the window of opportunity of our country, the city of Manila and its people. So muli, mag-ingat kayo pa uwi. Huwag na kayo pumunta sa 150, mga lalaki rito ha. 150. I love you! Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo na po ang may kapal. Manila! God bless! Thank you!